So sa February na ang bagong Gilas window and so far, we're seeing quite the revamp already. So kung di ka pa updated, ang bagong coach ng Gilas program ay si Coach Tim Cone. Ang team manager ay si Richard Del Rosario. According to spin.ph. So ililink ko itong mga articles sa baba. Credit sa spin, sa writer, and sa photographer for this photo. So anyway, itong video na to medyo mayiging yapping session ng konti. Medyo mayiging waffle. Medyo mag-share ako ng opinions. And ako personally, I've covered Ginebra and Coach Tim Cone sa San Mig Coffee even before for a decade already na. So feeling ko kami magbibigay ng opinion online sa YouTube or sa Facebook about this matter. Feeling ko credible naman ako kahit papano. Kabisado ko na rin naman halos yung mga tinakbong opensa and even defensive schemes. Medyo kaya ko nang ilista sa isip ko. So feeling ko may sense naman yung sasabihin ko sa video na to. So ang pag-uusapan natin ay kung anong dapat i-expect with Coach Tim Cone being the coach for Gilas. Actually, permanent coach pa ang tawag, di ba, for the next 4 years. So yun, doon na ako papasok sa first point ko, consistency and identity. Yung mga Tim Cone teams even before sa 90s, pero magta-2010s na lang tayo kasi yun yung napanood ko. Mula BMEG hanggang San Mig Coffee, hanggang Ginebra, to Ginebra na Brownlee era, halos pare-parehas yan eh. Pare-parehas naka-triangle, pare-parehas defensive team, pare-parehas nagpapasahan, ball movement, but looking for the best shot possible. And yun lagi yung identity ng isang Tim Cone team. Ang kagandahan nun is kung ngari, for example, makikita natin dito, di ba sabi dito si Coach Richard, ang team manager, and si Boss Al, di ba, nasa taas din. Kumbaga, tawagin na lang natin silang tatlo yung gobyerno ng Gilas. Kumbaga, if alam mo yung identity mo and consistent ka, like for example, sa Ginebra or sa San Mig Coffee, hindi naman sila lagi nagtitrade. Even though mag-trade man sila, alam mo yun, kasi kaya nila eh. May budget sila eh. Diba? May budget San Miguel, may budget Ginebra, may budget ng San Mig Coffee para kumuha ng star players. Anyway, hindi yun yung point ko. Ang point ko, yung team nila hindi laging binabago from the ground up. Laging merong pundasyon and then nag-a-add, dagdag bawas. Diba? Kasi kung wari, alam mo na triangle na team na medyo sizable. Yung players mo medyo may length, medyo athleticism. Hindi ka anong ka-shooter, diba? Lagi yun. Pero may skills, magaling pumasa, mataas ang IQ. So kung ikaw, team manager ka, nakita mo yung, kung wari, yung Gilas team, parang kulang tayo sa shooting and sa wings. Diba? Tanungin ko nga si Coach Tim, kunyari, diba? Or for example, si Coach Tim, na-realize niya, parang kulang tayo sa shooting. Coach Char, doon na sa tingin mo. Diba? And yung, the fact na yung tatlong to, magkakatrabaho sa Ginebra, meron ng chemistry. Kumbaga, meron ng camaraderie even before. So, kung magkakabati sila, magkakaintindihan sila, and hindi sila mayang mag-consult sa isa't isa, and pare-para silang isa ng goal. May synergy ba? May chemistry. On a tactical standpoint, di ba? For example, ikaw yung coach, ito yung tinatakbo mong sistema, nakita mo, okay, kailangan ko magbuo ng pool. Di ba? So, magbubuo ka ng pool base dun sa sistema mo. So, alam mo kaagad kung sino yung mga players na fit or hindi. And speaking of pool, dumaan muna tayo sa pool. Nireveal na rin sa spin.ph yung 12-man pool sa darating na FIBA cycle. So, ang mga pangalan ay Scotty Oftana, Junmar, Dwight Ramos, Chris Newsome, CJ Perez, Jamie Malonzo, AJ Edu, Carl Tamayo, and Kai Soto. Kung makikita nyo, ang lalaki nito. Thompson, 6'1", okay, average. Oftana, 6'5" na wing. Ramos, 6'4". Junmar, 6'10". Chris Newsome, 6'4", 6'3". CJ, 6'3". Si Jamie, 6'6". And si AJ Edu, 6'10". Tamayo, 6'8". Soto, 7'3". Tapos si Brownlee, kung makakalaro, 6'7" or 6'6". Diba? Yan yung, again, pupunta ako doon sa identity ng mga team si Tim Cone na even yung Ginebra ngayon, nalaglag sila, pero kung makikita nyo, yung Game 3 lineup nila, Scotty, Jamie, Bishop, si Stan Japet, ang lalaki nun. So, yung mga Gilas fans na ilang years na nagsasabi na parang kailangan natin i-embrace yung height ng international standards, diba? Dapat pag wing, at least 6'5" man lang. Or pag dos, diba? At least 6'4", 6'5". So, dito sa cycle na to, may chance. Kasi, knowing Tim Cone, ganun talaga siya. Jeremiah Gray nga, dos, diba? 6'4" sa Ginebra. Sinasabay pa kay Jamie. And malaking bagay na sa listahan na to,
meron pa ring halo ng mga players from overseas, mga bata like Tamayo, Ramos, Kiambao. But hindi, even Malonzo, consider na natin na bata. Though meron talagang PBA players kasi, yun talaga wala ka nang magagawa dun Kahit gusto natin na lahat bata yan. Yun talaga Pero at least, merong effort to include guys like Kiambao, Edu, Tamayo, and Ramos. So anyway, babalik ako sa mga points ko. Pangalawa is reliable. Reliable kasi yung sistema niya is built to be sustainable or built to be consistent, built to be, alam mo i-expect mo, kagaya na sabi ko kanina. So, every game, you can expect a standard na mataas. Minsan, hindi ganong naaabot, pero kahit hindi siya maabot, hindi siya yung super highs and super lows. Like, nung panahon kasi ni Coach Chot, merong mga moments sa sobrang taas na grabe, Jordan Clarkson, diba? Meron namang sobrang moments sa sobrang baba na yun, diba? Nagkakagulo na buong mundo or buong Pilipinas sabot sa Gilas. I think ang perfect example dito is yung panalo ng gold ng Gilas Pilipinas. Like, alam mo yun, nag-basketball lang sila, pumunta sila doon, nag-basketball, nanalo lang sila ng games, naglaro lang sila, walang issue, tapos nanalo ng gold. Diba? May isang big game lang sa Brownleafs, boom, gold. Niwala man lang issue, niwala man lang drama, bukod dun sa after, diba? Pero during, wala masyadong drama, dire-diretso lang, walang super highs and walang super lows. Consistent trajectory. Third is, hindi nila ganun binabago. Third point ko is, hindi ganun nagbabago ng direksyon. Like, from day 1 to the end, we can expect na hindi ganung magbabago. Like, dire-diretso. If kung umpisa pa lang, okay, identity natin ito. Defense, ball movement, teamwork. Hanggang dulo, yun yung makikita natin. Like, for example, yung 12-man pool pa lang kung makikita natin. Okay? Thompson, playmaker. Fajardo, magaling pumasa. Galing sa poste. Chris Newsome, playmaker. CJ Perez, never mind, diba? Anyway, Kai Soto, diba? Playmaker. Kevin Kiambao. Scotty Barnes, Magic Johnson, Pinoy version, diba? So, you can see here na yung mga players na kinuha, na-imagine ko na siya na naglalaro sa loob ng court sa sistema ni Team Cone. And kung si Carl Tamayo, diba? Basically, Pinoy Justin Brownlee yan 3-level scorer na medyo malaki. Pwedeng 4, pwedeng 3. And kung si Dwight Ramos, Tisoy Scotty Thompson. Diba? Yung, may kumbaga, may sense siya. And as a fan, makikita mo yung ginagawa nila. And even you, makikita mo yung expectations mo na parang, okay, parang kulang tayo sa ganito Sige, tama. Kung si Kevin Kiambao, di ba? Ang dami nagjo-joke. Bagay sa Hinebra yan. Hindi siya joke kasi bagay talaga siya sa Team Cone Kevin Kiambao So, yung last point ko is yung misconception na si Team Cone medyo old school and medyo, hindi ganun nag-evolve. Pero hindi yung totoo. Though triangle is an old school offense, pero it teaches a few important skills or fundamentals. Pag naka-triangle ka, ang pinapriority dyan, read and react. And if you're trying to develop players, especially, kung si Kevin Kiambao gusto magawing wing, mahalaga yung read and react sa opensa na essentially positionless. Like for example, si Scotty Thompson, pwede mo i-argue from 1, 2, 3, and 4 kaya niyang laruin. Kasi it didn't matter sa Hinebra kung anong posisyon niya Kasi he can kinda dribble, he can kinda shoot, he can kinda play make, diba? He can play defense, diba? He can kinda pull up from the mid-range, he can finish from the inside. So, baga, even though hindi ganong sobrang flashy ng players, natuturuan ng mga essential skills. And kapag natutunan mo na yung mga essential skills na yun, diba? Dun mo nabubuo yung identity mo as a player and yung, kumbaga, yung ceiling mo tumataas. And ang point ko talaga dito is, as of recent, si Coach Tim sa Hinebra nagtakbo ng mga modern sets yan. Nung panahon ng mga Bay Area Dragons, nung completely healthy sila with Jeremiah Gray, tinatakbo na lang ng 5-out sets si Jeremiah Gray. Si Sistan yung trail big, akala mo si Jokic, nag-aalabam Adebayo, ganun, parang Miami Heat. Even though set play siya na hindi laging ginagawa kasi default talaga yung triangle, from time to time nagsisprinkle si Coach Tim ng mga modern sets. And hindi lang siya ganung napapansin ng karamihan kasi, hindi naman laging ganun yung kino-cover na mga gumagawa ng content online, di ba? Mas kino-cover nila yung suntukan, yung nagkainitan, nagka-pisikalan, nagka-pikunan, pero wala masyado nagko-cover ng actual sets na tinatakbo. So, meron pa ring stigma na si Coach Tim, old school coach.
Do ang downside dito sa news na to, or sa phase na to, or sa cycle na to, is syempre, mas magiging involved ng PBA. Hindi ko rin alam anong mararamdaman ko about that, na sobrang involved na ng PBA sa Gilas. Kasi, alam mo naman, di ba? Ibig sabihin nun, instead na makapagpadala sila ng full youth team or yung kagaya na sa bubble nung pandemic era, medyo mahahaluan ng konting, konting politika ng konti. Which is, feeling ko, fair downside naman siya kasi kung titingnan na ulit natin yung 12-man pool, halos kalahati pa rin naman mga young players. So, I think, pwede na. And basketball-wise naman, yung actual na basketball na lalaruin nila sa loob ng court, I think it's going to be fun and enjoyable.